may kabuluhan ang bawat umaga. Sa pagsisikap mo, may kaagapay ka. Tama ang pulso ng pusong Pilipino, katangi-tanging radyong maaasahan mo. Tatak ng serbisyong Pilipino, ang kauna-unahang radyo, DZRH. Subok na sa balita, DZRH. Haligi ng katotohanan, DZRH. Ang makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Subok na sa balita, haligi ng katotohanan. Magkabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Unhealthy habits na nakasisira ng kidney. Alamin. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pitong minuto makalipas ang alas 4. Walang kawala ang malalaking balita. RH Rapido Hataw Balita sa mundo ng politika, palakasan, showbiz at iba pa sa Pilipinas at ibang bansa. Iyon ang makukuha sa RH Rapido Hataw Balita. Mga pinakahuling panayam sa likod at gumawa ng mga balita. RH Rapido Hataw Balita. Palang araw na naman hunang Sabado. 20 na ho ng Enero 2024. Ako ho si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Ngayon sa ulo ng ating mga balita, ngayong araw ng Sabado, Senator Jinggoy Estrada absuelto sa plunder pero guilty sa bribery sa pork barrel scam. 10 ang patay sa pagguho ng lupa sa Davao de Oro, 2 naman ang nasawi sa hiwalay pang landslide sa Davao City dulot ng shear line. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo, asahan naman sa susunod na linggo. Singil sa kuryente tataas din sa susunod na buwan ayon naman sa ERC.
Metro Manila nangunguna sa listahan ng pinakamatraffic na syudad sa buong mundo ayon sa 2023 TomTom Traffic Index. Nasabat na droga sa unang 2 taon ni Pangulong Bongbong Marcos umabot na sa 31 bilyon piso. Pangulong Marcos spotted sa concert ng Coldplay sa Bulacan. Bisperas ng Chinese New Year sa February 9, idineklarang special non-working day ni Pangulong Marcos. Sundalo at 3 NPA patay sa bakbakan sa Iloilo at Negros Oriental. Sa balitang sports, sa Barangay Ginebra, selyado ng ticket sa semis ng PBA Commissioners Cup matapos talunin ang Northport. Sa balitang showbiz, vlogger na si Tony Fowler nakapagpiyansa na matapos si Paresto sa mahahalay na music video. Iyan ang ulo ng ating mga balita ngayon sa detalye. Paring Joel Mendoza, 10 minuto na makalipas ang alas 4. Inabsuelto ng Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder kaugnay ng multi-billion pesong pork barrel scam noong 2013. Sa 376 na pay ng hatol ng Sandigan 5th Division, not guilty ang hatol kina Estrada at sa kapwa niya akusado na si Janet Lim Napoles. Pero guilty si Estrada sa kasong direct bribery na may sentensyang 8 taon hanggang 9 na taong pagkakakulong. Guilty rin ang senador sa 2 bilang ng indirect bribery na may 2 hanggang 3 taong parusang pagkakakulong bawat count. Sinuspindi rin ang mambabata sa paghawak ng public office, temporary disqualified sa pagboto at pinagmumulta ng 3 milyong piso. Ayon sa legal counsel ni Estrada na si Attorney Alexis Abastilla Suarez, hindi pa final at executory ang desisyon dahil may legal na hakbang pa para ito ay iapila. Mananatiling senador si Senador Jinggoy Estrada kahit hinatulan siyang guilty sa bribery ng Sandigan Bayan kaugnay ng pork barrel scam. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, meron pang legal remedy si Estrada matapos siyang hatulan ng Sandigan Bayan 5th Division. Maaari pa anyang umapila ang senador sa Korte Suprema at magkain ng motion for reconsideration sa Sandigan Bayan dahil hindi pa nito final and executory. Umapila naman sa publiko ang kapatid ni Estrada na si Senador J.B. Ejercito na irespeto ang patas na sistema ng hustisya sa ating bansa. Labindalawang minuto na ho makalipas ang alas 4. Umakyat na sa 10 katao ang namatay sa landslide o pagguho ng lupa sa barangay Mount Diwata sa Moncayo, Davao de Oro. Kabilang sa mga biktima ang 1 taong gulang na si RJ Gumatin, 3 taong gulang na si Disna Gumatin, 8 taong gulang na si Ailey Gumatin, 9 na taong gulang na si Hana Gumatin at 10 taong gulang na si Cristel Gumatin. Kasama rin nilang natabunan na ang landslide sina Catherine Gumatin, Marjorie Nenaria, Richel Reboldad, 35 anyos, Agnes Bituon, 44 at Elvira Saldoa, 35. Ayon sa Moncayo Local Government Unit, sugatan naman sa trahedya at kasalukuyang nasa ospital ang 1 taong gulang na si Amara Kate Delula. Nagsasagawa lang ng prayer meeting ang mga biktima sa loob ng isang tahanan sa Purok 19 nang ito ay nang gumuho ang lupa. Dalawa naman ang patay sa hiwalay na landslide na nangyari sa Davao City, bunsod pa rin ng shear line.
Ayon kay Davao City Disaster Risk Reduction Management Head Alfredo Baloran, isa sa mga biktima ay natabunan ng lupa sa barangay Tigato sa Buhangin District kung saan 19 na pamilya ang inilikas. Ang pangalawang biktima naman ay isang 7 taong gulang na bata na nalibing ng buhay sa sitio Masawang sa barangay Marilog proper. Sugatan rin ng mga magulang ng bata nang biglang mabaon sa putik ang kanilang bahay. Sabi ni Baloran, hindi sila nagkulang ng paalala sa mga residente na nakatira sa landslide-prone areas na lumikas muna dahil sa ilang araw ng pagulan na posibleng maging dahilan ng landslide. Samantalang mahigit na 1,000 o 1,327 na pamilya o katumbas ng 4,987 na individual ang naapektuhan ng pagulan, dala ng shear line. 14 na minuto makalipas ang alas 4. Nakaambang tumaas naman ng 0.0364 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente sa susunod na buwan. Nangahulugan na maaring magmahal ng mahigit kumulang sa 7 pesos and 28 centavos ang buwan ng singil sa mga typical na kabahayang kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Ibabalik na kasi ng Energy Regulatory Commission o ERC ang koleksyon ng Feed-in Tariff Allowance o FIT-all simula Pebrero. Ang FIT-all ay ang ipinapataw na singil sa mga on-grid consumer ng kuryente na ginagamit sa pagsusulong ng renewable energy sa bansa. Nagsisilbi itong insentibo sa renewable energy developers para sa pagtatayo ng karagdagang pasilidad at maitaas ang share ng renewable energy mix sa Pilipinas. Kung may bad news sa kuryente, may bad news din sa petrolyo. Dahil posibleng magpatupad naman ang dagdag bawas na kanilang presyo ng mga oil company sa bansa sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, posibleng tumaas sa 72 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina habang 61 o 51 centavos naman sa diesel. Maaring walang maging paggalaw sa presyo ng kerosene o posible rin itong mag-rollback ng hanggang 9 centavos kada litro. Sa Lunes, mag-aanunsyo ang mga oil companies ng pinal nilang price adjustments habang ipinatutupad ito tuwing araw ng Martes. Nasa 1,000 ruta pa sa buong bansang hindi pa nakapagko-consolidate sa ilalim ng PUV Modernization Program. Sa Metro Manila, sinabi ng LTFRB na 300 ruta pang unconsolidated pero karamihan sa mga ito ay short distance o duplicate routes lamang. Tiniyak naman ni LTFRB Chairman Teofilo Gualis III na walang mangyayaring krisis sa transportasyon sa kabila ng hindi pagsali sa kooperatiba o korporasyon ng libu-libong mga jeepney drivers. Meron naman anyang mga alternatibong mode of transportation para sa mga commuter. Sinabi ni LTFRB NCR Director Attorney Zona Tamayo na i-accommodate ng mga consolidated jeep ang mga rutang apektado ng unconsolidated units. Sa kaugnay pa rin balita, walang nakikitang krisis sa transportasyon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kahit maraming public utility jeepney ang hindi pa sumali sa consolidation ng PUV Modernization Program. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Gualis III, may mga alternatibong modes of transportation. Paliwanag ni Attorney Zona Tamayo, ang Director ng LTFRB sa National Capital Region, karamihan sa mga ruta ng PUV na apektado ng unconsolidated units ay sasakupin na ng consolidation. Lumabas sa datos ng LTFRB na 313 na mga ruta ng PUJ sa Metro Manila ang hindi tumaliman sa consolidation noong December 31 habang mahigit 4 na rang ruta ang na-consolidate na.
Sinabi ni Tamayo na ang final list ng ruta nationwide ay ilalabas sa susunod na linggo. Nilinaw pa ng opisyal na nakahiwalay ang kanilang public transportation program sa Davao City. Sa ibang balita naman, di ko alam kung paano titignan ito ng ating mga magsasaka dyan ng mga sibuyas sa Northern Luzon. Pansamantalang sinuspindi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Sr. ang importasyon ng sibuyas hanggang buwan ng Mayo. Ito'y upang maiwasan ang pagbagsak ng presyo ng local onions dahil sa inaasahang pagbaha ng supply nito sa bansa. Posibleng palawigin ang suspension hanggang Hulyo kung sapat naman ang domestic harvest para matugunan ang local demand. Ginawa ni Laurel ang direktiba matapos ang pulong sa Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated kung saan tinalakay ang posibleng pagdami ng supply ng sibuyas dahil sa fresh harvest at dagdag na supply na inimport noong buwan pa ng Disyembre. Iyan ang matinding problema at inireklamo ng ating mga magsisibuyas dahil mababa daw ang presyo ngayon. Bagsak ang presyo ng lasuna, sabi ng ating mga kaibigan dyan sa Ilocos. Alas 4:20 na ho ng umaga, nagpaliwanag ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa edited photo ng nakasungkit sa 43.8 million pesos na Lotto 642 jackpot na nag-viral sa social media. Paliwanag ni PCSO General Manager Mel Robles na inedit ang picture bilang proteksyon ng Lotto winner. Humingi naman ng paumanhin si Robles dahil sa poor editing ng larawan kung saan ang layunin niya ito ay itago ang identity ng winner. Ito ang dilemma natin. We have to show proof sa mga tao na meron ngang nanalo, while at the same time, we have to protect the identity. Yan ho yung balance na ginagawa namin. Of course, sa amin ho, pinipicturean niya na walang maskara, pinukuha yung pangalan, pero dahil sa privacy issue sa batas ng privacy, we have to keep that. Pero sa amin lang po yun para sa COA. Paliwanag ni PCSO General Manager Melquiades Robles. Alas 4:22 na ho ng umaga, malabong mangyari ang nilulutong plebisito sa Hulyo para sa People's Initiative sa charter chains. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hindi pa nakakalap ng poll body ang sapat na lagda para isagawa ang plebisito sa 6-month timeline. Masyadoan niyang napangungunahan ng COMELEC ng mga pro-chacha lalo't kailangan pa nilang isalang sa verifikasyon ang mga naisumiting mga signature forms. Sabi ni Garcia, hindi pa rin nagsusumiti ng lagda sa mga local COMELEC ang lahat ng 253 na distrito sa buong bansa. Nauna nang ibinunyag ni Albay Congressman Joey Salcedo na target ng mga nagsusulong ng tiyatsa na isagawa ang plebisito sa ilalim o sa susunod na 6 na buwan. At sa kaugnay pa ring balita, hindi mawawalan ng saysay ang mga nakalap na mga pirma sa People's Initiative para naman sa pag-amyenda sa ating saligang batas. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na balido pa rin ang mga lagda dahil wala namang itinakdang expiration dito. Theoretically po, Sir Angel, yes. Pwede po magamit ngayong taong ito, pwede pong sa susunod na taon dahil wala naman po nakalagay doon kung kailan ito nakasecure o nakuha noong mga proponents sa ating pong mga kababayan. Ayon pa kay Garcia, sa ngayon ay biniberipika pa lamang nila ang mga pirma dahil wala pa naman itong mahalagang paggagamitan.
Wala naman po. Ang una munang gagawin ng COMELEC, yan nga pong tinatanggap namin yung mga kopyang yan at yan po nasa posesyon na o sa mga nasa amin po mga opisina na sa mga local COMELEC offices namin. Ngayon po, technically wala pa pong visa yung signatures na yan kasi ang sinabi lang na aming local COMELEC, nakatanggap ako ng 5,000 signatures halimbawa. So yun lang po yung certification. Kailangan po kasi Sir Angel, yung certification na yan sapagkat yan ay i-attach, ilalakip, ididikit o isasama sa petisyon na ipafile nila sapagkat ang petisyon na hindi maglalakip ng mga certification na ganyan coming from the different districts ay madidismiss sapagkat hindi siya sufficient in form and substance. Si COMELEC Chairman George Garcia sa panayam ni Kong Angel Palmones kahapon. Samantalang nasa 674 ng mga lungsod at munisipalidad sa bansa ang nakatanggap ng pirmadong People's Initiative pages. Chairman Mon Samson, 4:24 na ng umaga. Yung mga naghahanap ng holiday, meron na naman long weekend. Idiniklara ng Malacanang bilang special non-working holiday ang Pebrero 9. Ito ay kaugnay sa pagdiriwang ng Lunar New Year na tumama sa February 10, araw naman ng Sabado. Batay sa Proclamation Order 453, idiniklara ang February 9 bilang Special Non-Working Day upang mabigyan ng sapat na pagkakataon ng mga mamamayan na ipagdiwang ang Chinese New Year. Inatasan ng Malacanang ang Department of Labor na magpalabas ng kaukulang circular para sa naturang proklamasyon. Pwede pang humabol, magplano ng bakasyon. Hindi pang nagpahuli si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa libu-libong mga fans ng British rock band na Coldplay na nanood ng concert sa Philippine Arena sa Bulacan. Naispatan ng Pangulo sa unang gabi ng Music of the Spheres concert kung saan may ilang netizen ang nag-share ng video ni Marcos nung nakita nila ito. Kinumpirma naman ng Malacanang na present ng Pangulo sa event ngunit hindi na nagdagdag pa ng detalye sa pagdalo ng Pangulong Bongbong Marcos sa nasabing concert. Alas 4:26 na hunang umaga. Nabahala si Bulacan 6th District Congressman Salvador Cador Pleito sa napaulat na pagtanggi ng isang kilalang coffee shop na bigyan ng 20% discount ang mga senior citizen at PWD sa kanilang mga produkto. Ang reaksyon ay pinabot ni Congressman Pleito sa pagdinig ng House Committee on Ways and Means kasamang Committee on Senior Citizens at Special Committee on Persons with Disability. Ayon sa kinatawan, nais niyang malinawan kung exempted sa 20% discount ng mga senior citizen at PWD ang mga produkto na nakapromo o discounted na ang presyo. Palaisipan din kay Congressman Pleito kung may batas na pinanghahawakan ng mga establishmento na magtakda ng exemption sa naturang mga discount. Samantala, pinuna din ng mambabatas ang online booking dahil walang application para sa senior citizen at PWD discount na maaaring taliwas sa Expanded Senior Citizens Act at Magna Carta for PWDs. Si Bulacan 6th District Congressman Ador Pleito ay Vice Chairman ng Special Committee on Senior Citizen. Hindi lang siguro senior citizen pati yung mga student discount. Meron din mga kumpanya na halimbawa sa pamasahe na lang sa bus. Kung nakabakasyon per se yung panahon ng bakasyon, hindi ho kinikilala ng mga bus companies yung mga school ID. Kaya hindi sila nagbibigay ng student discount. Ito ang masaklap. Bibiyahe yung estudyante papunta siyempre doon sa lugar kung saan siya nag-aaral para mag-enroll. Siyempre wala pang ID. Hindi talaga nagbibigay ng discount yung ilang mga bus companies.
Siguro isama din yan kung sakaling pag-usapan muli yan, hindi lang mga seniors at PWDs. Ha? Gandang umaga ho kay Congressman Ador Pleito ng 6th District ng Bulacan. Aabot naman sa 31 bilyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasamsam sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, kabilang sa nakumpiska ang 7,419 kilos ng shabu, marijuana at cocaine, gayon rin ang nasa 54,000 na piraso ng party drug na ecstasy. Halos 76,000 drug personalities ang naaresto, kabilang ang mahigit na 5,000 mga high-value suspect. Iniulat din ng PDEA na mahigit na 28,000 na barangay na ang idineklarang drug-free, habang 7,268 ang apektado pa rin ng problema sa illegal na droga. Magandang umaga kay ito mga nanonood sa atin sa Facebook Live, si Virgilio Bertulfo, sila Sher Roque, ayan, si paring Joel Mendoza, si Les Bloom from Sweden, Les Ambi Esperanza Bloom, Sweden. Anong oras kaya sa Sweden ngayon, ano? Maridel Furukawa, si Eduardo Omampo. Diyan naman sa Fairfield, California. Uy. Ronnie Villar, si Mario Salador, Aldi Idorot, si Felix Estibal, si Chairman Mon Samson, si Nelson Malinao sa Falls Church, Virginia, Francisco Garcia ng Talavera, Ana Famoso ng Bago, Negros Occidental, Ria Soto, Rebelito Magallones ng Tarlac, Aldi Bobon dito sa San Andres Bukid, Juan Casirayan Jr., Ramon Abadillo, si Alejandro Pascual. Duda talaga sila dito sa Lotto winners, ano? Saturnino Law-Ay Sr., Siligaya Supan, Maria Morena Kitchen Sobripenya, Chona Miran, Virgilio Cabasal, Melvin Buliklik from Samar, Lita Magampon, Merlin David sa Cavite City, sa Pasong Buaya, Merlin Rodolfo Ladores, Cesar Akdal, naimbag na bigat, si Edna Ligaspina from Pangasinan na ang oras natin, alas 4:32 na ng umaga. RH Rapido Hataw Balita. Tuloy-tuloy ang papremyo dito sa MBC. Ito na ang bagong taon, bagong milyon 2024. Libo-libong piso ang ipamimigay sa 8 weekly draws. At sa grand draw, may pagkakataon kang manalo ng 1 million pesos. Bagong taon, bagong milyon 2024. Bumuhunan ng iyong mga entries. Ilagay sa isang malinis sa papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP ay ilagay ito sa loob ng white legal size envelope. Sa labas ng envelope, ilagay ang bagong taon, bagong milyon 2024. Ang POP na ginamit at ang MBC radio station sa iyong lugar. At ihulog sa mga drop boxes na matatagpuan sa mga MBC radio stations, DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock at Aksyon Radyo. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Kaya sali na! Bagong taon, bagong milyon 2024. Brought to you by Pride Detergent, Unique Toothpaste, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, White Rose Papaya Soap,
Star Wax Floor Wax, Smart Dishwashing Paste. Alam mo bang itinatag ng tatlong magkakapatid na Elizalde na sina Joaquin Miguel, Federico at Manuel ang Metropolitan Broadcasting Corporation o MBC taong 1945, kung saan KZRH o mas kilala ngayon na DZRH ang naging punong estasyon nito. At alam mo rin ba na may nilulutong malaking pasabog ang Manila Broadcasting Company para sa inyo? Kung ano yan, abangan sa darating na February 6 para sa mas pinalakas na misyon, More Than Radio. Ako si Mili Borja. Sama-sama tayo, Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Bawat issue ay hihimayin at malalimang aaralin. Na iwan natin ang intelligence experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno. Walang kontrobersyang palalampasin. Walang tanong na hindi sasagot. So needless to say, sir, kasali pa rin ang smart natin. One-on-one, kasama ang mga politiko at mismong mamamayang Pilipino. Samahan niyo po ako tuwing linggo para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Mga pusa may halos 300 distinct facial expression ayon sa pag-aaral. Tugtugan, sayawan, chikahan at mga kaganapang kakikiligan. Mula sa concerts and fan meets of your favorite stars, local man or international, sagot na namin. Every Saturday, 12 noon, kasama ang inyong showbiz angel sa Season 2 ng Scene Zone. Dito lang yan sa DZRH TV. Pioneer. It could mean a lot of things. For us, it means being the first. Pioneers of excellence, catalyst of truth, leaders of service. We deliver news that matter, stories that connect, contents that engage. A witness to history making this 2024. Okay, balik tayo dito sa ating balitaan. Magandang umaga kila Lita Lopez Magampon o si Virgel Chavez na naroon sa Israel. At si paring June Carlo Ignacio dyan sa Candon City sa Ilocos Sur. Flash Report! Flash Report! May sunog sa isang residential area sa Tondo, Maynila at nasa ikalawang alarma na. Si Noche Kaka sa detalye ng balitang yan, Noche. Magandang morning, Raymond. Mainit-init na balita dahil nasusunog ngayon itong residential area sa F. Guerrero Street sa Tondo, Maynila. Nakataas na sa second alarm ang sunog. Responding na Raymond ang mga fire trucks ng Manila BFP, maging ang mga fire volunteers sa lugar. At abangan ang iba pang detalye mula sa kanunan sa Pilipinas. DCRH, ako si Nachika Castle, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report! Flash Report! Salamat, Noche. O ingat-ingat ho sa ating mga kababayan. Medyo maginaw-ginaw pa ang panahon pero malakas kumisa kasi malakas yung hangin eh. Yung mga kaya namang maiwasan ay ingat-ingatan. Sunod-sunod na.
yung mga residential area na nasusunog ngayon. Tuloy ang iba pa nating mga balita. 4:38 na hunang umaga. Posible umanong payagan ng Pilipinas ang International Criminal Court na imbestigahan ang Duterte War on Drugs. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, hindi pipigilan ng gobyerno ang ICC sa gagawing pagsisiyasat kung tatalima ito sa legal procedures ng pamahalaan. Wala umano silang nakikitang masama kung kukuha lamang ng mga pahayag at ebidensya ang International Tribunal sa Pilipinas. Pero sabi ng DOJ Secretary, kailangan mo nang linawin ng ICC ang maraming issue tungkol sa pamamaraan kung paano nito ikakasa ang investigasyon. Aminado si Remulla na may natatanggap siyang ulat na may mga investigador mula sa ICC Office of the Prosecutor ang bumibisita sa bansa at umaasa siya na makikipag-ugnayan ang mga ito sa Department of Justice. Dako tayo sa Cordillera. Isang preso at kanyang live-in partner ikinasal sa loob ng Baguio City Jail. Ayos Ang detalye ng balitang ito mula kay Romy Gonzales mula sa Baguio City. Naimbaga-bigat, Romy. Naimbaga-bigat kasamang Raymond. Hindi naging hadlang kay alias Bricks, isang person deprived of liberty at ang live-in partner nito na dating overseas Filipino worker ang rehas sa Baguio City Jail para patunayan sa madla ang kanilang pagmamahalan sa pamagitan ng pag-iisang dibdib. At sa tulo na Baguio City Jail male dorm, kinasal sina Bricks at living partner niya sa loob ng 5 taon, sa loob ng pihitan at sinaksihan ng kanilang 11 buwan na anak at ilang mga piling mga kaibigan. Inamin ni Bricks na nais na patunayan ang kanyang pagmamahal sa kanyang kinakasama sa loob ng 5 taon sa pamagitan ng kanilang pagpapakasal para hindi maging ilegitime umano ang kanilang anak. Labis ang kagalakan ni Bricks sapagkat natupad ang kanilang pangarap ng kanyang asawa bago ito nakatakdang ilipat sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Nabatid na kumbiktado si Bricks sa kasong isinampahan ng kanyang dating kinakasama na may hatol na pagkakabilanggom mula 8 taon hanggang 10 taon, isa't kalahati na itong nakapiit sa Baguio City Jail. Ayon naman sa bride, naitago natin sa pangalang Mel, pumayag itong magpakasal dahil wagas ang kanyang pagmamahal sa asawa sa kabila na ito ay nakakulong. Samantala pinagmalaki naman ni Jail Warden Superintendent April Rosa Yangwa ang nabukod tangi ang naturang okasyon dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na may kinasal sa loob ng Baguio City Jail matapos na dumaan sa mahabang paghahanda at proseso. Dinalo nito ng limitadong bisita na kinabibilangan ng kanilang pamilya at piling person deprived of liberty sa loob ng piitan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ay, salamat, Romy Gonzales mula sa Baguio City. Happy watching daw kay Miss Grace Noche. Si Victor Sulyo, Mike Montero, and Loar Odiel. Resto Bar naman sinalakay ng PNP, 2 babaeng may bugaw, na aresto sa entrapment operation sa Orbistondo sa Pangasinan. Detalye ng balitang ito mula kay Freddy Fajardo. Freddy! Nasa kustodiya ngayon ng Orbistondo Police Station ang 3 katao matapos maaresto sa sinagawang entrapment operation ng PNP sa pangunguna ni Chief of Police Major Romel Sembrano kasamang DSWD at Municipal Health Officer sa isang resto bar sa Barangay Bayawas kung saan ang asset ng pulis ay nagpanggap na customer at nakipag-transact sa bugaw o caretaker ng bar na si Randy Bandong, 39 anyos, residente ng Barangay Real ng nasabing bayan at nang tanggapin itong Mark
money na 3,000 piso bilang kabayaran sa pakikipagtalik sa dalawang babae at nang magkasundo na at naghihintay na ang dalawang babae sa kwarto ng bar. Dito na nag-announce ng raid ang mga otoridad din ng Kitsi Bandung at ang dalawang babae na may edad na 23 mula sa Ordaneta City at 29 anyos mula sa Tarlac City. Nabawi kay Bandung ang mark money at nang hanapan ng kukulang permit ang resto bar at ang mga babae wala silang maipakita. Ayon kay Major Sembrano, nakatanggap sila ng impormasyon sa nagaganap na bentahan ng laman sa lugar kaya agad silang kumilos at ngayon sarado na ang nasabing bar at naharap sa kaukulang asunto ang mga arestadong suspect at si Bandung ay kinasuhan na ng paglabag sa Republic Act 9208 as amended by Republic Act 10364 Expanded Anti-Trafficking in Person Act of 2012. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Pardo Aris 38. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat Freddy Fajardo mula sa Pangasinan. Happy watching din sa Sydney, Australia kay Fred Palses. Sila Virgilio Zenosa, Naimbag nga bigat Ernesto Gatos, Biday, San Fernando La Union, si Roman Mila, Naimbag nga bigat, Paul Bringas sa Isabela, magandang umaga. Meron namang illegal recruiter na naaresto sa Tagaytay City. Nagbabalik si Noche Kakas. Noche! Raymond, inaresto ng mga otoridad ang isang babae na umadoy illegal recruiter sa Mendez Crossing Isa, lungsod ng Tagaytay, lalawigan ng Cavite. Si alias Alona ay sinilbihan ng warrant of arrest sa lugar sa kasong illegal recruitment. Batay sa nakasaad sa warrant, pinapayagan si Alona ng maglagak ng pensa sa halagang 120,000 pesos. Nagugat ang pag-aresto kay Alona sa pinaigting na manhunt operation ng Cavite PNP. Mula sa Kananan sa Pilipinas, DCRA. Ako si Natika Kasol, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Noche. 4:46 ng umaga. Yung mga magbe-birthday sa February, humanda-handa na. Mamalu! February 17. Anong araw ba yun? February 17. Uy, sakto, Sabado. Ay, talaga naman na talagang may relaunching na naman ito ng Villa Luisa. Lahat imbitado basta may dala. And speaking of birthday, happy birthday din kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Siya mismo nag-announce Sabi niya 60 years old na daw siya ngayon. Sen Coco sir, happy birthday ho. Siyempre, binabati ka ni Ma'am Kat Yu Pimentel, si Nanay Bing, si yung inyong mga kapatid, at siyempre kay Ka Omeng. Kong Omeng Maglangit, magandang umaga sa iyo. Binabati din yung mga taga-Balyangaw. At siyempre kay Sen Coco, binabati siya ng mga taga-Cagayan de Oro. Happy 60th birthday, Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. 13 minuto bago mag-alas 5. Nanawagan sa Philippine National Police ang pamilya ni Catherine Camilon na doblehin ang kanilang pagbabantay kay dating Police Major Alan de Castro na pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty queen. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Rose Camilon, ina ni Catherine Camilon, na nangangamba sila para sa kaligtasan ng kanilang pamilya, lalo't hanggang ngayon ay hindi pa nakahanap si Catherine. Ayon kay Aling Rose, mas nag-aalala at natatakot sila ngayon dahil sa pagkakasibak sa pwesto kay Major de Castro.
Hindi mawawala ho yung mga pangamba, yung mga takot na ganyan dahil kagaya niyan, wala na siya sa trabaho. Ang sabi nga po namin, ang sabi ko nga po sa mga pulis dito sa amin nung binisita nila kami dito, na kailangan ngayon masigit na kailangan mabantayan lalo yung si De Castro dahil malaya siya ngayon na kailangan masigit na dahil ang pinangangamba nga ho namin baka mas malaya siya na kung ano man, kung may ganito, may ganyan. Yun ang aming hiniling talaga sa mga kapulisan. Si Aling Rose Camilon, ina ni Catherine. Binigyan ng seguridad ng PNP ang pamilya ng nawawalang beauty queen ng Batangas na si Catherine Camilon. Ito matapos alisin o tanggalin na sa pulisya ang custody sa pangunahing akusado sa krimen na si Police Major Alan De Castro. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda, dahil tinanggal na sa serbisyo ang opisyal, hindi na siya maaring isailalim sa police custody. Inatasan ni Acorda si Calabarzon Police Director Brigadier General Paul Kenneth Lucas na bigyan ng sapat na proteksyon ng pamilya ni Camilon. Ang beauty queen ng Batangas ay nananatiling missing simula pa noong October 12, 2023 sa pagkakataon na sila ay dapat magkikita sa kanyang ex na si ex-Major Alan De Castro. Mahigit na 570 kaso naman daw ng narisolba ng Anti-Cybercrime Unit ng Caloocan Police. Isa ito sa dapat nating paghandaan ngayon. Sabi nga nila, ang giyera ngayon ay hindi na no longer in the battlefield. Sa cyberspace na ang labanan ngayon. Nako, marami hong nabibiktima ng lahat ng klase ng pambubudol gamit ang internet na dapat nating pag-ingatan. Alamin natin ang detalye, paano na-resolba ito ng mga polis. Si Edwin Duque. Edwin? Good morning, Kuya Raymond. Kinompirma kagabi ng Northern District Anti-Cybercrime Team o NDAC sa Caloocan na nag-improve na ang kanilang kampanya laban ng masa cybercrimes nitong nakalipas na taong 2023. Base sa ulat ni Presbyterian Ruben Lacuesta kaya Mayor Arno Balapitan, nasa 574 na ang narisolba doon sa 600 nasa kanilang talaan. Kabilang dito ang kaso ng various online selling scam, phishing at identity theft habang tuloy pa rin ang kanilang pagre-resolba. Sinabi ng opisyal na maliban doon sa patuloy na investigasyon, ang NDAC ay patuloy ang sinasagawang entrapment at arrest operation laban naman sa 18 pang individual na nakatakdang sampa ng kasong paglabag sa RA 10175. Ito sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Pinuri naman ni Mayor Arnel lalong malapitan ang ahensya sa patuloy na pagtulong sa mga kababayan na maging ligtas, maging sa cybercrime space. Tiniyak nito na magpapatuloy yung suportang ibibigay ng kanilang administrasyon upang labanan yung anumang pagsasamantala sa mga batang taga-Caloocan. Paalala naman ang alkalde sa lahat na maging maingat sa lahat ng mga ginagawa, lalo na sa social media, kung saan ay palaging tiyakin na sa mga tamang tao at mga verifikadong establishmento lamang masipag-usap nang sa ganon ay hindi mo na sila mabiktima ng mga masasamang loob. Wala pa rin sa kadana sa Pilipinas, isa rin sa Kusares 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Edwin Duque. Magandang umaga ho sa lahat ng batang kangkalo. Mga tiga-Caloocan, Kuyang Victor De Leon Lima, magandang umaga sa iyo.
Ganon din kay Sita Resterio dyan sa Lancaster City sa yung Lancaster ba sa Gentry ba? General Trias, wala ito malaking part ng Lancaster Si Kokoy Yabot, Garland Noel from London. At si Jordan Buenape, binabati niya ng happy birthday si Randy Banias dyan sa Imus, Cavite. And si Alfredo Cobillas Sr. ng Antipolo. Isang sundalo at 3 miyembro ng New People's Army ang nasawi sa magkaiwalay na bakbakan sa Iloilo at Negros Oriental. Kinilalang sundalo na si Private First Class Rodelo Alfanza ng 61st Infantry Battalion na napatay sa nangyaring engkwentro sa barangay Igpaho sa bayan ng Tubungan, Iloilo. Samantalang sa Negros Oriental, 3 rebelde naman ang napaslang sa pakipagsagupa sa mga sundalo sa barangay Sag-ang sa La Castellana at bayan ng Santa Catalina. Nabawi ng militar sa pinangyarihan ng bakbakan ng isang assault rifle, isang caliber 45, isang shotgun, isang M16 Armalite rifle at mga samot-saring mga bala. Isa pang rido o clan war ang narisulba naman sa headquarters ng 101st Infantry Brigade sa Barangay Tabiawan, Isabela City sa Basilan. Nagkasundo ang pamilya ng namayapang si Nasser Asarul at ang Civilian Armed Forces Geographical Unit Active Auxiliary na si Basid Karim mula sa Sumisip at Tabuan Lasa sa Basilan na ayusin ang sigalot sa mapayapang paraan. Sinelyuhan nila ang naging kasunduan sa pagitan ng handshake sa pagpapakita ng commitment at pagnanais na itakwil ang karahasan at pumanig sa peace and reconciliation. Kasama sa sinagawang peace negotiations sina Basilan Governor Jim Hataman Saliman at Brigadier General Alvin Luzon, ang commander ng 101st Infantry Brigade, ilang mga government officials at media personalities. Muli ring ipinaalala ni Luzon ang papel na ginagampanan ng security sector at ang kanilang pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa lalawigan ng Basilan. Ang isa ito sa kanilang dapat pagtuunan talaga ng pansin. After na marisolba yung mga malakihang armed conflicts sa Mindanao, hindi pa rin nawawala yung rido. Ito yung away pamilya. Kawawa yung mga collateral damage. Magandang umaga kay Eva Lorilla sa Taguig, si Juanita Estacio, si Nery Gramonte at Ramon Abadillo. Standby sa karagdagan pang mga balita. Makakasama na natin sa susunod nating balitaan si paring Romel Fuertes. Ako ho si Raymond Dadbaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. In the meantime, 3 minuto na bago ho mag-alas 5. RH Rapido Hataw Balita.